Naku, ilang taon na ba tayong hindi nagkita? Lojing, ang tagal nating hindi nagkita. Ang ganda-ganda pa rin niya tulad noong kolehiyo. Bawat ngiti at tingin niya napapabilib ako. Xiao, ang tagal nating hindi nagkita. Kamusta ka na? Okay naman. Uy, hindi ba ito si? Ating dating kaklase na si Luo Jing? Ngayon, saan ka nagtatrabaho? Wala pa akong nahahanap na angkop na trabaho. Naku, paano naman nangyaring wala? Si Luo Ying ay professional na gamer. Madalas ko siyang i-hear noon. Tingnan ninyo. Luojing, naglalaro ka lang pala ngayon? Sayang ang 4 na taon mo sa kolehiyo. Tama, kaming ang lahat nakahanap na ng trabaho pagkatapos ng pag-aaral. Ikaw, naglalaro ka lang para kumita. Nakakahiya. Gamer pala. Ayos din yan. Kapag may oras ako, susubukan kong maglaro. Tingnan natin ang galing ni Luo Ying. Hindi lahat ay nakakahanap agad ng magandang trabaho pagkatapos ng pag-aaral. Napakagaling ni Lojing sa hinaharap. Ay tiyak na makakahanap siya ng angkop na trabaho. Xiao, huwag mo na siyang ipagtanggol. Anong silbi ng pagtatanggol sa kanya? Nakakahiya na maging kaklase siya. Ipinahihiya niya tayo. Kung hindi niyo ako gusto, aalis na muna ako. Huy, Luo Ying, saan ka pupunta? Sundan ko siya. Luo Jing, nagbibiro lang ang mga kaklase. Bakit ka alis? Hindi ka marunong tumanggap ng biro? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan. Lojing. Lojing, gising ka. Huwag mo akong takutin. Siya mismo ang nagsabing bitawan ko siya. Kaya hindi kasalanan ko. Natukoy na angkop ang kondisyon ng host. Matagumpay na nalink ang Wealth Tecon system. Lojing. Nahulog kaya siya? Huwag kang magsalita ng walang basehan. Lojing, gising ka. Hindi ba ito ang laro? Na Wealth Tycoon? Nangangarap ba ako? Binabati kita. Nalink muntag ang Wealth Tycoon system. Kumpletuhin ang mga gawain ng system upang makuha ang mga gantimpala. Kasalukuyang gawain, hawakan ang kamay ng iyong crush sa unang pagkakataon. Gantimpala, isang Porsche sports car. Sistema ng milyonaryo. Taong gustong-gusto. Paano pwedeng hawakan ni Xiao ang kamay ko? Hoy Luo Ying. Ano ba yung ginagawa mo sa kamay mo? Nagkakahalusinasyon ka na ba dahil sa pagkahulog? Gusto mo ba na tawagan ko ng ambulansya para dalhin ka sa psychiatric ward? Huwag mo silang pansinin, gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Lojing, mukhang hindi maganda ang pakiramdam mo. Natapos ang misyon ng paghawak ng kamay. Gantimpala ay isang Porsche 911. Lojing, ano nang nangyari sa iyo? Hinawakan talaga ako ni Xiao. Ang gantimpala ng sistema ay Porsche. Paano possible yon? Tiyak na nabali ang ulo ko sa pagkahulog. Wala lang. Pupunta lang ako sa Siray. Tignan mo, talagang kite, natakot ng sobra. Hindi kaya nagkakahallucination na ako. Totoo ito. Kasalukuyang misyon ng host, bumili ng 100 session ng professional na fitness course. Makamit ang pagbabago ng perpektong lalaki. Gantimpala ay ang property ng fitness center sa Timog Lungsod. NG Office Building. Mag-exercise lang at makukuha ang office building. Ang galing ng sistemang ito. Lojing, kailangan mong samantalahin ang oportunidad na ito para magulat ang lahat sa iyo. Lalo na si Xiao. Nakakainis talaga ang trabaho kung hindi ako makakabenta ngayong buwan. Matatanggal na ako sa GYM. Manlin, ang ganda ng katawan mo. Humanap ka na lang na mayaman, magbenta ka ng kunti, madali lang yun. Ang ganda ni Manlin, magbenta ka ng personal training sessions. Makakaipon ka ng maraming pera.
EDI Liu, kumuha KNG membership card sa akin. Para sa iyo, ilang libo lang yun, parang barya. Sedge, pag-expire na itong card ko, sa iyo na ako magre-renew. Na, pwede akong kumuha ng fitness card kay Chen Manlin. Matatapos ko agad ang misyong ito ng sistema, Chen Manlin. Saang nivel ka nagtatrabaho? Ano? Gusto rin mag-exercise ni Luoying. Ang annual membership sa GYM namin ay 38,888. Kaya Montag peng bayaran. Ako, Ayan niya, tingin ko hindi niya nga kayang buhayin ang sarili niya. Oo nga. Luojing, isipin mo muna kung paano mo. Mapapakain ang sarili mo, huwag mo munang isipin ang iba. Huwag ninyo namang ganyanin. Lodging, mabait naman ang intensyon niya. Chen Manlin, gusto kong bilhin ang personal training sessions mo. Bilhin muna natin ang 100 sessions. Luojing, Geising KBA, Isang Dang Sessions, Libu-libong piso yan. Huwag kang magbiro dito. Naku, Shia, tingnan mo si Luojing. Ang sincere niya kay Manlin. Manlin, totoo lang. Bigyan mo na ng chance si Luojing. Ikaw. Xiao, huwag kang magkamali, ako lang ay. Ano ba yan, Luojing? Huwag ka nang magpaliwanag. Ang galing ni Manlin. Normal lang na magkaroon ka ng interes sa kanya. Ah, gusto niya si Manlin pala. Gusto niya ang dati niyang kaklase. Luojing, hindi madali ang pera mo. Salamat sa kabutihan mo, pero Ang dami naman ng 100 sessions. baka gusto mo munang subukan ang ilang sessions. Gusto kong bilhin ang 100 sessions. Kailangan mo rin ito para sa performance mo. Kung tatanggihan mo pa, pupunta na lang ako sa ibang event. Luojing, pinuri ka lang, nagpakitang gilas ka pa. Nagpa-hard to get ka pa. Manlin, bigyan mo na siya ng membership. Tingnan natin kung saan niya kukunin ang pera. Bigyan mo na siya. Hindi ako naniniwala kay Luojing. Gagastos siya ng libo-libo para lang sa isang membership. Naniniwala ba kayo? Hindi niya kaya yan. Sige, masaya ako. Ang personal training session ko ay 500 piso bawat session, 100 sessions. Pwede kitang bigyan ng 20% discount. Lahat-lahat ay 40,000 piso. Ay, transfer Montag na. Naku. Nabigla ka no? 40,000. Saan mo kukunin yan? Okay. Na-receive ang 40,000 piso. Meron talaga? 40,000? Seryoso ka talagang bibili ng 100 sessions. Siyempre, Tatawagan ko na ang GYM para sa membership mo. Montag na lang ang Montag sa akin. CJ, Mission accomplished. Reward. South City Fitness Center. Property rights in office building. may sarili na akong negosyo. Luojing, mukhang malaki ang kita sa pagiging gaming booster. 40,000, kayang-kaya mong ilabas. Pero kaya mong makakuha ng pribadong klase mula kay Ganda Chen. Hindi masayang ang pera mo. Mga kasama, medyo masama ang pakiramdam ko. Mauna na ako. Shia, samahan kita, Pauvi. Nakakuha ko lang ng bagong BMW 5 series ko. Amoy bago pa. Wow, talagang may kaya si Liu She. Mukhang malungkot siya dahil ba sa nangyari kanina. Hindi ko na siya pwedeng pabayaan mag-isa. Trigger task. Unang paghatid. Ihatid si Jiang Xiao pawi gamit ang Porsche. Reward, isang malaking apartment sa gitna ng lungsod. Xiao, hatid kita. Luojing, anong gagamitin mo pang hatid? Hindi pwedeng sumakay ang tao sa bike sharing. Baka electric bike sharing pa. Lodging, ikaw. May kotse ako. Ito ang susi ng Porsche 911. Imposibleng Porsche. Paano kayang magkakaroon si Luojing ng ganitong kleseng kotse? Saan mo nakuha ang susi ng kotse? Hindi kaya ninakaw mo? Kung ninakaw o hindi, tingnan mo na lang. Wow! Hindi ako nagkakamali, ito talaga ang Porsche. Ito ang top-of-the-line turbocharged version. Milyon-milyon ang presyo. Milyon-milyon. Tara, hatid kita pauwi. Hindi mo ba ihatid si Manlin? Baka dahil binili ko ang klase ni Chen Manlin. Nagsiselo siya. Wala naman sa amin ni Manlin. Para lang sa workout ko siya hinanap. Anong kinalaman ko? Tara, hatid kita pauwi. Sige, salamat. Luojing. Linawin mo, paano ka nagkaroon ng Porsche? Ano ba talaga ang nangyari? Liu Xiao, asikasuhin mo na lang ang sarili mo. Ikaf. Luojing, hindi kita patatawarin.
Luojing, hindi kaya ikaw ay isang nakatagong mayamang here. Hindi ako mayamang here, pero kaya ko nang baguhin ang sarili ko ngayon, Xiao. Hindi na ako tulad ng dati. Alaynan, Xiao, may sasabihin ako sa'yo. Ako, hoy, nay, nasa baba na ako ng bahay. Luojing, salamat sa paghatid mo sa akin ngayon. walang anuman. Magkikita pa kaya tayo ulit? Siyempre, basta gusto mo, nandito lang ako. Good night. Muntik na. Masabi ko na yon. Bukas, puntahan ko na ang Yuen kasi sa hinaharap. Iyon na ang magiging negosyo ko. Luoying. Dumating ka talaga, akala ko nagbibiro ka lang. Sabi ko nga, babaguhin ko ang sarili ko. Siege, pero unang-una, strikte kong kocha. Huwag kang mag-alala. Hindi ako naglalaro dito. Unang training mo ito, tama na muna ngayon. CJ, Bilang pasasalamat, libre kita ng pagkain. sige, di ako magpapakipot. Tara, Salamat ha, kung hindi dahil sa pagbili mo ng session. Muntik na akong matanggal. walang anuman, kailangan ko rin mag-exercise eh. Ano yun? May butil ng kanin sa labi mo. Saan? Ayan, natanggal na. Salamat ha. Sure Yao, nandiyan SI Luojing. Tamang-tama, hapin natin siya. Hala, Manlin, Luoying. Ang bilis nyo ah, nagdedete na pala kayo ng palihim. Mauna na ako. Huwag naman, sabay-sabay na tayong kumain. Gusto ko ring malaman kung paano biglang yumaman ang ating dating kaklase na si Luojing. Wala kang pakialam kung saan galing ang pera ko. Ikaw na isang booster, gumagastos ng ganito kalaki. Hindi kaya ninakaw. O baka naman galing lang SA langit? Liugang, sobra ka na. Bakit niya kailangan sabihin sa'yo kung bakit siya mayaman? Bigla siyang yumaman, di ba pwedeng magtanong lang? Kahit nanalo sa loto, may dahilan yon. Manlin, ang tagapagtanggol mo naman sa kanya. Baka naman gusto mo siya? Kayo na muna. Xiao, may sasabihin ako sa'yo. Hoy, gusto mong umalis? Linawin mo muna ang sinasabi mo. Tumabi ka. Napansin ang pagkakamali sa taong mahal ng host, trigger ang task. Magpahayag ng pag-ibig sa harap ng publiko, kay Jiang Xiao. Gantimpala, 51% shares ng Starry Media. Xiao, sa totoo lang. May gusto akong sabihin sa'yo. Simula high school pa lang, gusto na kita. Luojing, bakit bigla mo to sinasabi? Ano ka ba? Sure Yao ay akin. Xiao. Dati, mahinang loob ko, feeling ko hindi ako karapat-dapat sa'yo. Pero ngayon, iba na ako. Feeling ko kaya ko na. Bigyan ka ng buhay na gusto mo. Paano naman si Manlin? Xiao, ako at si Manlin. Trainer at trainee lang ang relasyon namin. Pero totoo ba to? Xiao, nagkakamali ka talaga. Task complete, nakuha ang 51% shares ng Starry Media. Ano PING kutukutumuntak? Wala kang kapatang mga kay Xiao. Binabalaan kita, lumayo ka kay Xiao. Kung hindi, huwag mong sisihin ang sarili mo. Hintayin Montag ako. Xiao, simula't simula pa. Ikaw lang ang nasa puso ko. Bibigyan mo ba ako ng pagkakataon? Alaynan, Pumayag kang maging girlfriend ko. Ang saya. bitawan mo, maraming tao dito. Luojing, Xiao. Congratulations SA Inyo. Kanina, naging impulsive ba ako? Nagkamali ba ako sa inyo? Xiao, hindi kasalanan mo. Kasalanan ko, hindi ko agad na ipaliwanag. Dati, mahinang loob ko, natatakot ako na baka mawala pa ang pagkakaibigan natin. Pero kung hindi ko sasabihin ngayon, natatakot ako na baka mawala ka talaga. Kasalanan ko rin, naging irrational ako. Nakita ko kayong ganoon. Ako, Xiao, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Kung ako ang nasa kalagayan mo.
Magkakamali rin ako. Pero pinapangako ko sa'yo. Sa hinaharap, patutunayan ko sa gawa na ikaw lang ang nasa puso ko. Alin nan? Xiao Zhang, ang bagong chairman. Malapit ang dumating, dapat handa ka na. Walang dapat maging problema. Vice President Shang, huwag kayong mag-alala. Ayusin ko ito. Nga pala, espesyal ang pagkakakilanlan ng bagong chairman. Baka tahimik lang siyang pumasok. Dapat mong bantayan ng mabuti. Sige, Vice President Shang. Nakakataba ng puso. Titingin muna ako. Kamusta na ang pag-ayos ng meeting room? Bantayan mo, tak. Sino ba talaga ang bagong chairman? Kahit si Vice President Shang ay napapraning. Ito ang Star Glory Media, napakalaking kumpanya. Sa akin na ito sa hinaharap. Aray. Hindi ba ito si Luo, ang tagapaglaro? Naghahanap ng trabaho? Tumabi ka, papasok ako para magtrabaho. Katava-tava. Ang pintuan ng Star Glory Media, hindi para sa mga tulad mo. Makakapasok, narinig mo? Umalis ka na. Maglakas loob kang pumunta sa teritoryo ko. Ngayon pa lang kita lalaruin. Hoy, halika kayo tingnan ninyo ito. Ang tagapaglaro ng laro na ito ay hindi makahanap ng trabaho. Dumating pa sa Star Glory Media para manggulo. Ang tatay ko ang head ng seguridad sa Star Glory Media. Kung luluhod ka at hihingi ng tawad sa akin, baka pag-isipan ko. Halal ang pazin kita. Yang Master Lu, sabi ni Vice President Shang. Dumating na ang bagong chairman ngayon. Kung magkakagulo ito. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Yang Master Liu, malapit nang dumating ang bagong chairman. Huwag na kayong mag-away. Mga kasama, unang bises ng bagong chairman sa kumpanya. Ang meeting room na ito, dapat walang kahit isang dumi. Yung mga IE, dapat maayos ang pagkakalagay. Walang dapat maging pagkakamali, ay halos oras na. Malapit nang dumating ang bagong chairman. Xiao Zhu, sumama ka sa akin. Luo Ying, kung hindi lang dahil SA. Malapit nang dumating ang bagong chairman, hindi kita palalampasin. Ako ang bagong chairman ng kumpanya. Sa itsura mong iyan, karapat-dapat ka bang maging chairman ng aming kumpanya? Alam mo ba kung magkano ang market value ng aming kumpanya? Ang aming kumpanya ay number 1 na entertainment company sa buong lalawigan. Star Glory Media, gisingin mo ang sarili mo, umalis ka na. Kung makakagulo ka pa, huwag mong sabihin hindi kami magiging magalak. Bitawan mo ako. Tigilan niyo. Aray, Vice President Shang, ano ang ginagawa ninyo? Vice President Shang, tamang-tama ang pagdating ninyo. Ang taong ito ay pumunta sa aming kumpanya para manggulo. Pinigilan ko siya. Boss Shang, tama ba? Ang laki ng kumpanya mo, hindi man lang ako pinapasok. Luo Jing, ano ba yung pinagagawa mo? Isa kang tagapaglaro lang. Gusto mo ka makapasok sa Star Glory Media namin? Tumingin ka nga sa salamin, huminto ka na. Boss Lu, esensya na, nahuli ako. Nakakabahala ito para sa iyo, Boss Lu. Mali ka, isa lang siyang tagapaglaro. Bula ka ba? Ito ang bagong chairman ng board. Boss Luo. Impossible. Paano nangyari ito? Boss Luo, nakakabahala ito para sa iyo. Alisin ko na siya. Ikaw, tanggal ka na. Umalis ka na, Vice President Shang. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Napakatagal ko na sa kumpanya. Kahit walang malaking kontribusyon, may naitulong naman ako, Boss Lu. Mali ako, misunderstanding lang ito. Para rin naman sa kumpanya to. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, please. Boss Shang, kung ganun ka kabait sa kumpanya, hayaan mo siyang matuto sa araling ito. Naiintindihan, Boss Luo. Yugang, bababa ang posisyon mo bilang ordinaryong empleyado. Mag-asikaso ka ng logistics at paglilinis. Kung may mali ka ulit, alis ka na. Sobra naman, tu. Sobra. Binigyan ka na ng pagkakataon ni Boss Luo. Nagtatawad ka pa. Salamat, Boss Luo. Boss Luo, handa na ang lahat sa akin. Sumama ka sa akin. Sige, salamat sa pagod, Boss Shang. Terra. Luo Ying, yang gago ka. Hindi kita palalampasin. Mga kasama, ito ang bagong chairman ng board, ang chairman, si MR Lojing. Welcome sa inyong lahat. Ito ang bagong direktor, mukha namang tagapaghatid ng pagkain. Boss Shang, hindi mo kaya nagkamali ng bagong amo? Boss Zhang, ang galing ng mata mo. Ayon sa anak ko, dating tagapaglaro lang yon. At hindi ko alam kung paano nakapasok sa Star Glory Media. Tagapaglaro, kahit sino na lang pala ang pwedeng maging.
Chairman ng Star Glory natin, Sean Venier. Executive Director. Parang lalong bumaba ang kalidad mo. Hangchun, huwag kang masyadong magmalabis. MR Luo, siya na ngayon ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Wow! Kahit pinakamalaking shareholder, kailangan pa rin ng tunay na kakayahan. Hindi namin kailangan ng puro itsura lang sa kumpanya. Tama ba? Eh di alam ko kung ano sa tingin ni Director Zhang ang dapat kong gawin. Para masabing magaling ako. Simple lang, kumita ang kumpanya. Basta sa loob ng isang buwan. Lumago ang kita ng Star Glory ng higit sa 0%. Kaming mga veterano ay lubos na susunod sa iyo. Hindi naman masyado payag ako. Sige. Hintayin ka o na lang si Boss Luo na magpapayaman sa amin. Tapos na ang pulong. Matatag na ang kanyang posisyon sa kumpanya, sinasadya niyang hirapan ka. Okay lang. May plano ako. Hoy, Osang, huwag makalala. May solusyon diyan. Bantayan mo yung bagong salta na si Boss Luo. Tingnan natin kung anong aguluhan ang magagawa niya. Huwag kang mag-alala, nailagay ko na ang mga tao. Bawat kilos niya masusubaybayan natin. Astig, Hoy, Boss Zhang, bakit hindi natin siya bigyan ng problema? Para umurong na lang siya? Huwag muna, hayaan muna nating magpakitang gilas. Kapag hindi niya naabot ang target, saka natin siya paalisin. Matalino po kayo, Boss Zhang. Sa bandang huli, sa inyo pa rin ang Star Glory. Boss Luo, ito na po ang inyong opisina. At ito naman po si SI Secretary Xiao Zhu. Ano mang kailangan ninyo, sabihin lang po sa kanya. Boss Luo, ano mang kailangan ninyo, sabihin lang po. CJ, Bilang isang tagapamahala ng kumpanya, kailangan may sapat na kakayahan sa pamamahala. Misyon. Pagbasa ng 10 aklat pang negosyo sa loob ng isang oras. Salita, rule ng isang ayos! Malaking tulong ito ng sistema sa akin. Boss Luo, tungkol sa pustahan ninyo ni Zhang Jun. Sa tingin ko po ay napabilis kayo. Sa ganoong ikli ng panahon, hindi ganon kadaling pataasin ang kita ng kumpanya. Sinasadya po ni Zhang Jun na hirapan kayo. Boss Xiang, huwag kang mag-alala. Kung nagpustahan ako, may paraan ako. Para matupad yun. Xiao Zhou, bilhan mo ako ng ilang aklat. Tungkol sa pamamahala ng negosyo, yung pinakamabenta. Ha? Bumili ng libro ngayon? Bilisan mo. Sige Boss Luo. Mukhang itong tao na to, walang alam sa industriya. Anong silbi ng paghahabol sa huling minuto? Hindi pa nga alam ang kinabukasan ng kumpanya. Anong gagawin? Boss Luo, ito po yung libro na hinihingi ninyo. Sige, bumaba ka na. Sige Boss Luo, lalabas muna ako. Kung may kailangan kayo, tawagin ninyo lang ako. Yao Yao. Sino kausap Montag? Ang saya-saya Montag, Mayova Kanabea? Ma, wala, huwag kang manghula. Ma, ibalik mo. Tingnan kaon ga. Ay naku, ang dami-daming chat, wala pa raw. Bata ka huwag kang magpapaloko. Kung magkakaroon ka ng boyfriend, sa tingin ko, yung liugang ay maganda. Pa, Ma, ang dami ko ng beses na sinabi sa inyo. Pareho lang kaming ordinaryong kaklase ni Liugang. Anong problema kay liugang? Maganda ang pamilya. Maganda rin ang trabaho. Kahit hindi mo siya jowain. Huwag kang kukuha ng kung sino-sino lang. Ayaw ko nang makipagtalo basta ang pag-ibig ko. Ako ang bahala. Bless you. Tignan Montag. Ikaw kasi ang nagpalaki, ngayon itong batang ito. Lalong hindi mapakali. Tanungin ka o kaya si Xiao Liu. Baka alam niya. Ang sitwasyon na yaw-yaw natin. Hello, tita. Xiao Liu alam Montag bea. Ziyaya namin, Mayova na bean gayon? Tita, alam ka o talaga. May isang tao ngayon na nagngangalang Luojing. Paulit-ulit na ginagambala si Xiao. Luojing, pamilyar ang pangalan Anong klaseng tao siya? Ito si Luojing. Kaklase namin ni Xiao noong high school, ngayon. Isa lang siyang game booster. Aw, puro daya ang ginagawa, sa tingin ko. Gusto niya ang kayamanan ng pamilya ni Xiao. Ano? Hindi ka nagsisinungaling sa amin, di ba? Dito? Paano ako magsisinungaling sa inyo? Ngayon, itong si Luojing. Gusto pa makapasok sa kumpanya namin. Nagresulta na napagalitan ako ng boss. Hanggang ngayon nandito pa rin. Sa kumpanya namin, ayaw umalis, safe. Pupunta na ako ngayon, gusto kong makita kung paano siya maglakas loob na muli sa akin. Ang anak ni Jiang Dongyang.
Luoying, hindi ka alam kung anong pandaraya ang ginamit mo para maging chairman ng Star Glory Media. Ibubunyag ko ang totoo at pagkatapos, ilulugmok kita sa lupa. Ang bilis naman ng oras ng uyan. Pero nakakapagod talaga ang magbasa ng maraming libro. Binabati kita sa pagtapos ng reading task, gantimpala, top-tier business mindset. Ito pala ang top-tier business mindset. Mukhang marami pang dapat i-improve ang Star Glory Media. Sa plano ko, 0% increase sa performance sa loob ng isang buwan. Napakadali lang. Ang galing talaga ng system na ito. Ikaw, S.I. Luojing? Ikaw ay, Ako si Jiang Dongyang. Narinig ko na hinahabol mo ang anak ko. kumusta po, Tito? Hinahabol ko talaga si Jiang Xiao. Binabalaan kita, lumayo ka sa anak ko. Kung hahasin mo pa ang anak ko, hindi kita patatawarin. Tito, alam kong ang dating ako. Hindi ka ba siya? Pero nagbago na ako ngayon. Nagbago? Paano ka nagbago? Hindi mo sasabihin sa akin na nagtatrabaho ka sa Star Glory Media. May magandang kinabukasan. Tito, nagtatrabaho ako ngayon sa Star Glory Media. Akala mo hindi ko alam ang trabaho mo. Akala mo madali akong lokohin tulad ni Xiao. Ay, Tito, Tatay, bakit ka nandito? Kung hindi ako pupunta, naloko ka na. Tatay, hindi na ako bata. May karapatan akong makipagkaibigan. Tito, Xiao, maraming tao dito. Hindi magandang pag-usapan dito, kumain na lang tayo sa restaurant. Habang kumakain tayo, mag-usap tayo. Wala akong gusto pag-usapan sa iyo. Tatay, naniniwala ako kay Loji. Hindi kanya bibigyan, pakinggan natin. Kung ano ang sasabihin niya, okay. Sige, gusto kong marinig kung ano ang sasabihin niya. Tara. Tito, hindi ko alam kung ano ang paborito mong kainin. Order ako ng ano. Tingnan mo kung pasok sa panlasa mo. Huwag mong isipin na pagbibigyan kita dahil lang sa mga ginawa mo. Ang relasyon mo at ni Xiao, isang simpleng game booster ka lang. Anong kakayahan mo para bigyan ng kasiyahan ang anak ko? Tatay, ibang tao na si Luojing ngayon. May sarili siyang negosyo, naniniwala ako sa kanya. Ngayon, hindi mo na sinusunod ang sinasabi ng tatay mo? Gusto mo talagang makipagsama sa taong ito? Anong meron siya na wala si Liugang? Sigurado ako, si Luojing ang taong mahal ko. Kaya, siya ang pipiliin kong makasama. Jiang Xia. Gusto mo talagang makipagsama sa ganitong klaseng tao? Maliban na lang kung hindi mo na ako kilalang anak. Zuvail, dahil lang sa lalaking ito, itatakwil mo ang magulang mo? Bilang isang perpektong negosyante, paano mo hahayaang ang minamahal mo ay sakripisyo ang pamilya para sa iyo? Misyon, ayusin ang hidwaan ni na Jiang Xiao at ang kanyang ama. Gantimpala, isang bahay sa gitna ng lungsod. Kung pipiliin mo talaga ang batang ito na walang kwenta. Ako si Jiang Dongyang, ay wala ng anak na tulad mo. Gusto kong makita, kung wala ang tulong ng pamilya. Kung kaya pa nitong pobreng batang ito. Natiisin ang hirap kasama mo. Luojing, tayo na. Tayo na lang ang magsasama. Pwede bang makinig kayo sa akin sandali? Xiao, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Pwede mo bang pagkatiwalaan ako? Dahil naniniwala ka sa akin. Humingi ka muna ng tawad sa iyong ama. Kahit ano pa ang mangyari. Kasi kabuti lang lahat ng nagawa niya. Sinabi mo tatapos siya. Sobrang nasaktan mo ang kanyang damdamin. Tatay, pasensya na. Mali ang mga sinabi ko kanina. Buti naman at may pagkaunawa ka. Tito, alam kong hindi mo ako pinagkakatiwalaan, pero ipinapangako ko sa'yo. Ipapakita ko sa mga gawa ko. Na kaya kong bigyan ng kasiyahan si Xiao. Pat Nayan MO. Ano ang ipapakita mo? Isang game booster ka lang, anong maasahan sa iyo? Alam kong kahit anong sabihin ko ngayon, hindi ka maniniwala. Pero kaya kong bigyan ng kasiyahan si Xiao. Xia, sumama ka na sa akin Pauli. Ayoko, siya ang gusto kong makasama. Jiang Xia, nawawala ka sa isip mo dahil sa mahirap na batang ito. Tito, bigyan mo ako ng isang buwan kung hindi ko mapatunayan ang sarili ko. Ako na ang aalis. Xiao, naniniwala ka ba sa akin? Naniniwala ako sa iyo. Titingnan ko kung paano mo kami mapapapaniwala sa isang buwan. Paano mo kami mapapayag na tanggapin ka. Tito, sa totoo lang, may isa pa akong pagkakakilanlan. Ako ang pangunahing shareholder ng Star Glory Media.
Huwag mong isipin na makakaloko ka sa akin sa mga kasinungalingan. Luojing, totoo ba ang sinasabi mo? Xiao, Tito. Alam kong mahirap paniwalaan, pero ito ang katotohanan. Kung hindi kayo naniniwala, maaari niyong i-verify. I-verify ka nga. Tingnan natin kung nagsisinungaling ka. Gagamitin ko ang isang buwan para patunayan na kaya kong bigyan ng kasiyahan si Xiao at sa parehong panahon. Maaari mo ring i-verify ang aking impormasyon. Bibigyan kita ng pagkakataon, yaw-yaw. Uwi na tayo. Hindi ako uwi. Ikaf, gusto mo bang galitin ako? Okay lang Xiao, umuwi ka muna, maniwala ka sa akin. Madali ko lang mapapatunayan ang sarili ko. Esan, Huwag ka nang magtagal. Binabati kita sa pagtapos ng misyon. Gantimpala ay isang villa sa gitna ng lungsod. Luojing, talagang pangunahing shareholder ng Star Glory Media. Sa kanyang pangalan, may isang gusali pa. Paano ito posible? Xiao Zhang, imbestigahan Montag ulit. Ang background ni Luojing, lalo na ang kanyang mga ari-ayan at shares sa Star Glory Media. Siguraduhing malinaw, walang dapat makaligtaan. Kung totoo ang lahat ng ito, ang pamilya ni Liu Gang ay walang kapantay. Masyado ba akong nagmamadali noon? tatay, bakit mo ako tinawag? Yaya, upo ka muna. May sasabihin ako sa iyo. Tatay, ano ang gusto mong sabihin sa akin? Kung tungkol kay Luojing. Malinaw na ang sinabi ko noong nakaraan, hindi mo kailangang makialam. Tungkol kay Luojing, pinag-isipan ko kung talagang gusto mo siya. Hindi ako makikialam, magkasama kayo. Papa, bakit bigla kang nagbago ng ugali? Dati, matindi ang pagtutol mo. Sabi mo, mahirap lang siya at hindi karapat-dapat sa akin. Para sa ikabubuti mo ito, Luojing, talagang may kakayahan siya. Papa, baka may mali ako sa kanya dati. Baka may hindi ako naintindihan noon. Dati, hindi mo naman sinasabi to, harap-harapan mo siyang sinisiraan. Sabi mo, wala siyang kwentang tao. At hindi siya karapat-dapat pumasok sa pamilya natin. Pinacheck ko ang background niya. Malaking shareholder pala siya ng Star Glory Media at may-ari pa ng isang malaking gusali. At may-ari pa ng isang malaking gusali. Wala akong pakialam sa mga yan. Para bang sa tingin mo, ang mga mayayaman lang ang karapat-dapat sa akin. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Nag-aalala lang ako dati na baka mahirapan ka kapag kasama mo siya. Pero na yun, nakita ko nang may kakayahan talaga si Luojing na bigyan ka ng kasiyahan. Iyon lang naman ang habol ko, ang protektahan ka. Sige, basta't hindi ka natututol. Hindi na ako tututol. Bakit pa ako tututol? Kailan kaya SI Luojing available? Pwede ba natin siyang imbitahin dito para magkita-kita tayo? Ang laki ng bahay na ito. Sa akin na ito sa hinaharap. Ang ganda ng sistema. Ang ganda ng pagkakadisenyo. Ang layout, perpekto talaga. Dito na ako titira sa hinaharap. Session, boss, nabenta na talaga ang bahay na ito. Wala na kaming magawa. Nabenta na talaga ang bahay na ito. Wala na kaming magagawa. Sino kayo? Bakit kayo basta-basta pumasok sa bahay ko? Pasensya na, MR Lu. Zia Puzi, Boss Lu Engagesian Yue Group. Dati niya itong gustong bilhin. Ngayong alam niyang nabenta na, gusto lang niyang makita. Kumusta? Ako si Luningsue Engagesian Yue Group. Kumusta? Gusto ko talaga ang bahay na ito. Pwede bang ipagkaloob mo ito sa akin? Double sa presyo ang ibabayad ko. MR Lu, pag-isipan mo mabuti. Talagang gusto ni Boss Lu ang bahay na ito. At alam mo naman ang kapangyarihan ng Chanyu Group. Dapat alam mo yon. Pasensya na, gusto ko rin talaga ang bahay na ito. Hindi ko ito ibibigay. Paano kung triple ang presyo? MR Lu, talagang gusto ko ang bahay na ito. Sana ay pagbigyan mo ako. Mr. Luo. Ang triple na presyo ay milyon-milyon na. Maaari mong pag-isipang mabuti ito. Ang Chanyu Group sa ating lalawigan ay isa sa mga pinakamalaking kumpanya at ang pagkakaibigan kay Boss Lu ay para sa iyo. Ay isang malaking oportunidad. Ang bahay na ito ay may espesyal na kahulugan para sa akin. Hindi ito matutumbasan ng pera. Ginoong Luo, sana ay pag-isipan mo ulit ang Chanyu Group. Ang mga resources at connections nito sa lalawigan ay maaring makatulong sa iyo ng malaki. Hindi ko kailangan ng tulong ng sinuman. Ang bahay na ito ay akin. Hindi ko ito ibebenta o ipagkakaloob sa iba. Mukhang may mga taong akala ay pera lang ang solusyon sa lahat. Pero para sa akin, ang bahay na ito ay higit pa sa halaga nito.
Kung ganun ka gusto ni Ginoong Luo ang bahay na ito, hindi ko na ito kukunin. Oy, naalala ko, sa tabi. Ay may isa pang bahay, di ba? Opo, Boss Lu. Ang bahay sa tabi. Ay medyo mas maliit, pero ang disenyo at estilo ay talagang bagay sa iyong panlasa. Ui. Kunin ko na lang yung bahay sa tabi. Sige, Boss Lu. Ginoong Luo, magkapitbahay na tayo. Sana ay maganda ang ating samahan. Siyempre, naniniwala ako na si Boss Lu ay magiging mabuting kapitbahay. Mukhang si Luning Su ay hindi madaling pakisamahan. Sana ay walang magiging problema sa hinaharap. Bilang isang perpektong tekoon, ang iyong pang-araw-araw na ehersisyo ay hindi pa naabot. Sana ay. Matapos mo agad ang iyong ehersisyo. Reward, military combat skills. Mukhang maganda ito. Mukhang kailangan kong mag-ehersisyo ng maayos ngayon. Interesting, walang sinuman sa Jiangcheng ang nakatanggi sa akin. Alamin mo kung sino talaga si Luo Jing. Sige, Boss Lu. Gagawin ko agad. Gusto kong malaman kung sino talaga si Luo Jing. Sino ba talaga siya? Heinemann Mo ako, Luning Su. Narito Kana. May special akong training plan para sa iyo. Tingnan Montag. Maganda ang plan na ito, bagay sa kondisyon ko ngayon. Salamat, Manlin. Magsimula na tayo. Titingnan ko kung may pag-unlad ka. Huwag kang mag-alala, hindi ka mabibigo. Tara, Maganda, talagang umunlad ka. dahil may magaling akong coach tulad mo. Patuloy lang, siguradong may mas malaki pa. Espasyo para sa pag-unlad. Tapos na ang fitness mission. Reward ay practical fighting skills. Pakiramdam ko biglang tumaas ng husto ang skills ng katawan ko. Ang sarap talaga ng pakiramdam. Anong nangyari? Kailangan mo bang magpahinga? Baka hindi ka pa sanay sa ganitong intensity ng training. Halika, imamasahe kita. Tutulungan kitang mag-stretch. Ganito ang tamang pag-stretch para hindi masira ang muscles mo sa sobrang paggamit. Okay lang, kanina lang ako nag-isip ng mga bagay-bagay. Kaya ko pang mag-isa pang set. Sage, sunod na tayo. Sige, alis na. Aray. Anong nangyari sa'yo? Nasaktan ka ba? Okay lang, hindi ako nag-warm up kanina. Naipit lang ang muscle. Samahan mo akong magpahinga sandali. Sige, halika. Anong ginagawa mo? Manlin, hinahas ka ba nitong lalaking ito? Na, sprain ka ulang. Sinusundo lang ako ni Luo Jing para magpahinga. Manlin, hindi mo kailangang magpakumbaba. Dahil tako kang ma-offend ang klient. Dahil nasaktan ka. Ako nasama sa'yo para magpahinga. Huwag, si Coach Chen ay nasaktan dahil sa akin. Ako nasama sa kanya para magpahinga. Si Luo Jing na ang sasama sa akin. Hoy, Zandali. Parang ang totoo. Hindi magpahinga kundi magkalandian ang gusto. Jane Manlin, hindi ko akalain na ganito ka. Sabihin ko sa'yo, walang kalokohan sa GYM na ito. Zhao Hang, huwag kang magsalita ng walang basehan. Valang Besan? Nagyakapan na kayo. Hindi pa pwedeng sabihin, kaya pala ayaw mo sa akin. May sugar daddy ka na pala. Yauhang, tama na. Hinampas Montag PA ako? Chun Manlin, tanggal ka na. Akala mo gusto ko pang manatili dito. Naisip ko na ang tunay mong ugali. Nakakadiring mukha. Gusto mo akong tanggalin? Ngayon din, hindi na ako magtatrabaho dito. May lakas ng loob. Sana hindi ka lumuhod para makiusa sa akin. Pasensya na, Luo Jing. Dahil sa hindi magandang experience. Pwede kang mag-refund NG membership anytime. Isang maliit na kit. Refund lang ng refund. Hindi namin kailangan ang ganito. Klase ng client na nakikipagsabwatan sa babaeng coach. Si Coach Chen ay napakagaling na coach. Wala kang karapatang tanggalin siya. Ano? Wala akong karapatan? Hoy bata, alam mo ba kung sino ako? Luoing. Ang kanyang kuya ay manager ng club. Hindi natin siya kayang kontahin. Ayos lang yan. Tawagin niyo ang manager niyo, irereklamo kita. Naniniwala ka ba na papatayin kita ngayon din? Luo Jing, umalis ka na. Black belt siya sa taekwondo. Hindi mo siya kayang talunin. Oy bata. Nagtatago ka lang sa likod ng babae. Kung may baya ka, lumabas ka at makipagsuntukan sa akin. CJ, gusto kong makita kung ano ang kayang mong gawin.
Luo Ying. Siya ang 3 beses na champion sa City Taekwondo Tournament. Hindi mo siya kayang talunin. Umalis na tayo. Narinig mo na? Kung magtatago ka sa likod ng babae at mananatiling tahimik, baka isipin kong palayain ka. Sige, gusto kong makita kung ano ang magagawa mo sa akin. Ngayon, hindi ako alis hanggat hindi ko nakikita ang manager. Binigyan ka ng mukha, ayaw mo ba? Hanapin si San. Aray! Aray! Ang braso ko, aray! Mukhang hindi ka ganoon kagaling sa taekwondo, champion. Nasaan ang mga tao? May naninira dito. Kung may utak ka, lumuhod ka at humingi ng tawad. Kung hindi, hindi kita palalampasin ngayon. Kayong mga ito lang. Sabay-sabay na nagmamadali ako. Luo Ying. Huwag kang mag-alala. Tumawag tayo ng pulis. Huwag kang mag-alala, alam ko ang limitasyon ko. Zuntukin. Zuntukin Neo Zia. Kayong mga ito lang. Paligiran niyo siya. Kayo ba ang security ng club o mga personal niyang bodyguard? Patayin niyo siya. Ako ang bahala sa anumang responsibilidad. Kung hindi kayo kikilos, papatanggalin ko kayo ng kuya ko. Pare. Pasensya na, sumusunod lang kami sa utos. Bakit Montag kasi inavesi Supervisor Zhao? Ang kit-kit ninyo. Ay, huwag kang magulo, darating na ang kuya ko. Tigil. Zeno ka? Nagwawala ka sa teritoryo ko? Gusto mo bang mamatay? Kuya, tulong imontak ako. Sinaktan ako nito. Luo Jing, humingi ka ng tawad. Zia Sie Manager Zhao Shikang. May koneksyon sa sindikato. Tingnan natin kung ano magagawa nila sa akin. Kuya, tingnan mo ang itsura ko dahil sa kanya. Huwag mo siyang patawarin. Ikaw pala ang manager ng club. Hindi ko inaasahan. Ganito ang nangyari sa club. Mukhang. Kailangan kong mag-isip ng bagong manager. Hanggang ngayon matigas pa rin ang ulo mo. Alam mo ba ang posisyon ng kuya ko sa industriya? Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Humahap ka sa akin ng ganyan? Gusto mong sampalin kita? Ito ang titulo ng club. Ako na ngayon ang may-ari ng club. Mukhang ayaw mo na ng trabaho mo, ano? Imposible. Paano ka naging may-ari? Narinig ko na may bumili sa grupo kamakailan ng isang misteryosong may-ari. Hindi pwedeng siya yon. Nagkakamali ka. Boss, walang mali ito. Kasalanan ko. Hindi ko siya nasanay na maayos. Kung alam mong kulang sa disiplina, magbigay ka ng solusyon. Luo Jing, ikaw ang boss? Imposible. Siya ay isang inosenteng tao lang. Hindi siya pwedeng maging boss. Tumahimik ka, kuya. Ang mga taong ganito, nakakasira ng paningin. Ano pang hinihintay ninyo? Dalhin ninyo siya palayo. Huwag na siyang papasukin sa industriya ng fitness. Kuya, boss, siya ay isang inosenteng tao lang. Ano pa ang utos ninyo? Simula ngayon, dapat baguhin ang pamamahala ng club. Ayokong mangyari ulit ito. Mga ganitong mangyari. Boss, sigurado ako. Susundin ko ang lahat ng utos ninyo. Kung nandito na rin lang, tingnan natin ang mga performance nitong nakaraan. Opo. Boss, ito ang kita ng club sa nakaraang taon. Pakitingnan po. May problema dito, Manager Zhao. Akala mo ba wala akong alam? Boss, ito ay kasalanan ko. Maghanap ako agad na mag-verify. May konting pribilehyo bilang leader, naintindihan ko. Pero huwag mong sobrahan mga ganitong bagay. Ayokong makita itong mangyari muli. Huwag po kayong mag-alala, boss. Hindi ito pwedeng mabakante. Si Manager Zhao. Meron ka bang maisusuggest na angkop na tao? Boss, si Coach Chen ang pinakamagaling sa trabaho. Maganda pa. At maganda ang katawan. Sa tingin ko, siya ang pinakaangkop na humawa. Gusto mo ba? Oo, gusto ka o. Ako. Ito lang ay pasasalamat. Huwag kang magkamali. Boss Luo, may problema. Kaninang umaga. 3 department heads ang sabay-sabay na nag-resign. Anong nangyari? Baka si Zhang Chun ang may kagagawan nito sa likod. Sabihin mo sa kanila na pumunta sa opisina ko. Tingnan natin kung maayos pa. Oo.
Paumanhin, Boss Luo. Huwag na po kayong mag-aksaya ng oras. Wala kaming tiwala sa kinabukasan ng kumpanya. Talagang magre-resign kami. Ganito rin ba ang iniisip niyong lahat? Boss Luo, kahapon ay mayabang pa kayong nagsabi. Natataas ang performance ng isa 0% sa isang buwan. Kung alis ang tatlong executive na ito, natatakot ako na baka mag-collapse agad ang kumpanya. Jong-sun, ikaw ang may pakana nito sa likod, di ba? Ano ngayon? Ano naman ang plano ni Boss Zhang? Masyadong mahaba ang isang buwan para sa performance. Hindi namin kayang maghintay. Mas mabuti kung palitan ang annual advertiser. Kung kaya ni Boss Luo na kunin ito para sa kumpanya, susunod kami sa iyo. Sige, usapan na. Boss Luo, ang Chanyu Group ay isa sa mga pinakamalaki sa probinsya. Ang kanilang advertiser. Hindi basta-basta mapapalitan kahit anong sabihin ni Boss Luo. Kung hindi mo makuha, dapat mong bigyan kami ng paliwanag. Kung hindi ko ito makukuha, alis ako agad sa kumpanya. Kung hindi ko ito makukuha, aalis ako agad sa kumpanya. Sige. May tapong si Boss Luo. Sana makuha mo ito, at sa tingin ko, ang tatlong department head na ito ay mahalaga. Sa tingin ko dapat silang bigyan ng increase para manatili. Hindi na kailangan. Kung desidido silang umalis, hindi ko na sila pipilitin. Sana'y maging matagumpay ang inyong tatlo sa hinaharap. Hala, nagtagumpay na ang tatlong ito, hindi ba dapat masaya tayo? Sige. Mabuting ka, gusto kong makita. Kung talagang alis ang tatlong ito, paano pa magpapatakbo ang kumpanya? Alis. Hindi madaling makuha ang kontrata ng Chanyu Group. Ang boss ng Chanyu Group na si Lu, kilala sa mataas na standards. At ngayon pa umalis ang tatlong supervisor. Baka malaki ang epekto sa kumpanya. Yung tatlong yun, kahit manatili. Hindi sila maatusahin. Mas mabuting wala na yung mga trader na yan. Mas mabuting maghanap tayo ng mga bagong tauhan, Boss Zhang. Kailangan nating magtulungan para makuha natin agad. Ang matigas na butong ito ng Chanyu. Luo Jing, anong ginagawa mo? Mukhang wala kang oras kumain. Nagluto ako ng konti para sa'yo. Kain ka na agad. Mga simpleng bagay lang sa kumpanya, walang problema, halika umupo ka. Palagi kang busy nitong mga nakaraang araw. Wala ka ng oras kumain. Kailangan mong alagaan ang sarili mo. Pasensya na at nag-alala ka, pero talagang... May mga bagay sa kumpanya na kailangan agasin. Inimbita ka ng tatay ko para kumain sa bahay. Hindi ba't lagi siyang hindi pumapayag na tayo ay magkasama? Pero ngayon, hindi na siya tutol. Talaga? Direkta niyang sinabi. Ang ganda. Pero, nitong mga nakaraang araw, abala ka ng abala hanggang sa hindi mo na ako napapansin. Anong parusa ang narapat sa'yo? Oh. Anong gusto mong parusa? Parusahan kita na ililibre mo ako ng pagkain sa loob ng isang buwan. Isang buwan? Kulang yan, Eddie. Habang buhay na lang. Ang lambing mo. Hindi ako naglalambing, seryoso ako. Hindi ako naniniwala. Hindi ka naniniwala. Patutunayan ko sa'yo. Kailangang ipakita ang teknolohiya at pagmamalasakit ng Chanyu. Mga kasama, 3 gabi na tayong puyat. Konting push pa. Boss Luo, ito ang pinakamagandang proposal na nakita ko. Lubos ang tiwala kung makuha natin ang ad contract na ito. Kapag nakuha natin ito, lahat kayo ay may promotion at salary increase. Sige. Boss Zhang. Narinig ko nitong mga nakaraang araw. Si Luo Jing at ang kanyang team ay palaging nag-overtime. At sabi nila, napakaganda ng kanilang proposal. Hindi ba't maganda iyon? Paano kung talagang makuha nila ang adyal? Paano natin pipigilan si Luo Jing? Huwag kang mag-alala. Hindi sila magtatagumpay. Ang tiyak, mas malaki ang bagsak nila sa huli. Boss Zhang, meron ka pa bang ibang plano? Balita ka o. Zazali rin ang Xinkai Media. Sa palagay mo, may laban ba ang Starshine at Xinkai? Ayos. Sa pagkakataong ito, talo na si Luo Jing. Boss Lu, ito ang mga materials para sa ad exhibit.
Ang chairman ng Starshin Media ay si Luo Jing. Interesting. Ipalam mo. Ako mismo ang sasali sa exhibit na ito. Boss Lu, sa bidding ng ganitong level, hindi ka naman sumasali dati. Gusto ka o lang makita. Kung anong sorpresa ang ibibigay sa akin ng kapitbahay ko. Si Zhang Chun, bilang shareholder ng kumpanya, ay nakikisama sa mga taga-Tsingkay. Matagal na akong hindi nakikita si Chairman Lee. Binati ko lang. Hindi ba Abfede? Boss Luo, ano es apalagay Montag? Gayon, kahit sino na lang, ay naglalaban na sa amin ng Kingkay. Xiong Venye. Malapit nang magsara ang Starshin Media nyo. Kung ayaw nyo ng problema, umalis na kayo. Dahil sa relasyon namin sa Chanyu Group, kami lang ang karapat-dapat sa proposal na ito. Kailan pa naging desisyon ni Boss Lee? Kung sino ang pipiliin ng Chanyu na at partner? Misunderstanding lang, Boss Lu. Nagbibiro lang ako kay Boss Lu. Ayokong ginagawang biro ang reputasyon ng Chanyu. Pasensya na, Boss Lu. Hindi na maulit. Ang tagal natin hindi nakita, Boss Lu. Inaasahan kong ibang klase ang proposal. Na ibibigay mo sa akin ngayon. Huwag kang mag-alala, Boss Lu. Hindi ka mabibigo. Boss Lee. Hindi ba dapat humingi ka ng tawad kay Boss Luo? Boss Luo, pasensya na. Nagkamali ako sa mga sinabi ko kanina. Walang problema. Sana sa susunod ay mag-ingat ka na, Boss Lee. Hindi ko akalain na kilala mo pala si Boss Lu. Kaya pala may lakas ng loob na labanan ang Kingkay Media. Kakaiba, dati sa ganitong mga eksibisyon ng advertisers, hindi personal na dumadalo si Boss Lu. Bakit ngayon personal siyang dumating? Paaba ito sa taong ito? Huwag kang mag-alala, Boss Lee. Sa kakayahan ng Kingkay, madali lang makuha ang kwalifikasyon ng advertisers. At tinutulungan kita sa likod. Boss Luo, nag-aalala ako, baka may mangyaring problema. Si Zhang Sun ay nakikipagsabuatan kay Lee Tsingkay. Tiyak na walang mabuting intensyon. Huwag kang mag-alala, handa tayo sa lahat. Malugod naming tinatanggap ang lahat sa bidding ng Chanyu Group. Ipapahayag ko ang pagsisimula ng eksibisyon at tanggapin natin ang kinatawan ng Tsingkay Group sa entablado. Boss Luo, kung may sense ka, umatras ka na, kung hindi, pababagsakin ko ang iyong kumpanya. Ang bidding ay nakasalalay sa kakayahan, hindi sa pag-ungol. Ikaf. Hoy Boss Luo, huwag mong kalimutan. Ang ating pustahan kapag natalo ka. Kailangan mong bumaba sa pwesto bilang chairman. Huwag kang mag-alala, hindi ako matatalo. Huwag mong isipin na dahil kilala mo ang mataas na tao sa Chanyu, makakalusot ka. Ang Chanyu ay tumitingin sa kabuwang kwalifikasyon, at dito, mas magaling ang Kingkay namin kaysa sa inyo. Ang aming proposal ay hindi ninyo kayang gawin. Ang aming proposal ay lubusang isinaalang-alang. Ang pangangailangan ng Chanyu Group, kasama ang pinakabagong trend sa merkado. Boss Luo, tingnan mo. Huwag kang magpanik. Tingnan na natin ang sitwasyon. Talagang walang katulad na proposal. Ito, hindi ba ito ang aming proposal? Bakit naging sa kanila? Plagiarism. Ninakaw ninyo ang aming proposal. Zhang Chun, ibinenta mo ang confidential na datos ng kumpanya. Krimen ito, ala Montag PA, huwag mong ibintang sa akin. Buong proyekto, hindi ako sumali mula simula hanggang katapusan. Sinasabi mong nangopya kami, may ebidensya ka ba? Sa kakayahan ng Kingkay, hindi ba't natural lang na makagawa kami ng ganitong proposal? Kung nangopya o hindi, alam natin sa sarili natin. Hindi ko lang inakala. Ang malaking kumpanya ng Kingkay Media. Ang lupit ng paraan mo. Boss Luo, huwag kang magsalita nang walang ebidensya. Ang galing ng Tsingkay, talagang top media company sa bansa. Abangan natin kung anong magandang plano ang maihahanda ng kapitbahay ko para labanan ang Kingkay. Salamat sa inyong lahat. Narinig mo ba ang palakpakan, Boss Luo? Ano kaya ang daladala mong plano para sa amin? Maraming salamat sa magandang presentasyon. Engig Kingkay Media. Ngayon naman, welcome sa Starry Media. Nandito rin ang Starry Media, pero ngayong taon, malamang hindi na nila kayang makipagkumpite sa Kingkay. Uun ka, ang ganda NG plano NG Kingkay. Mas maganda pa kaysa sa mga nakaraang taon. Talaga. Starry Media na ang magpapakita. Paano na ito, Boss Shang? Paano na tayo?
Pareho ng plano natin ang kanila. Kung tayo ang akyat, tatawanan lang tayo. Ano ba ang nangyayari SA Starry Group? Bakit walang umaakyat? SA tingin ka o. Natakot sila sa plano ng Kingkay. Wala na silang lakas ng loob. Kung tako kayo, sumuko na lang kayo. Hindi kita pagtatawanan. Bilang isang negosyante, huwag kang panghinaan ng loob. Kasalukuyang misyon, magpakita ng matapang sa entablado. Gawad, super speaker skill. Kung ayaw niyang umakyat, ako na lang. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Lojing, Pangulo ng Starry Media. Ako na ang magpapakita sa inyo ng plano ng aming kumpanya. Binabati kita. Natapos ang misyon. Gawad, super speaker skill. Magagamit na agad. Ang Pangulo mismo ang umakyat. Mukhang wala ng iba. Ong Story Group. Pareho daw ng plano nila. SA Kingkay. Takot umakyat ang dapat na speaker. Baka mapahiya. Ang hina naman ng Starry Group. Hay naku, pinapangulo pa ang mapahiya. Totu. May nagcopy ng plano. Interesting. Ang pag-uusapan natin ay ang pagkakaiba sa pagitan ng mga plano. Ano BA2? Akala ko ba nakuha na natin ang plano? Bakit meron pa silang iba? Naunahan ba tayo? May backup plan sila? Huwag kang mag-alala, Boss Lee. Hindi kasing ganda ng original ang backup na yan. Kaya gusto kong makita. Kung ano ang masasabi mo. Sa susunod ay ipapakita ko sa inyo ang proposal ng Starshine Media. Naniniwala ako na ito ay magpapasaya sa inyong lahat. Ang proposal ng aming kumpanya ay iba sa proposal ng kumpanya ni Boss Lee. Ito ay mas detalyado kaysa sa lahat ng proposal dito. Pakitingnan ang malaking screen. Ang proposal ng Starshine Media ay tungkol sa pagsasama ng teknolohiya at tao. Hindi ba't? Magkapareho ang proposal ng dalawang kumpanya? Bakit sa tingin ko, ito ay talagang magkaiba? Oo. At sa tingin ko ang proposal ng Starshine, kumpara sa proposal ng Kingkay Media, ay mas maganda at sa tingin ko, ang presence ni Boss Lou ay napakalakas. Hindi ko namalayan, nahatak ako sa kanyang speech. Siyang isang master sa pagsasalita. Ito na ang lahat ng aming proposal ng Starshine Media. Nakpapanggap. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit ang kanyang proposal ay napakaganda? Talagang hindi ko alam kung ano ang nangyari. Ito. Sana hindi ka kasabwat ni Lou para lokohin ako. Kung hindi, alam mo ang kahihinatnan. Boss Lee, izinos umpagkao. Mas galit ako kay Luojing kaysa sayo. Ano man ang mangyari sa proposal, ang mundo ay patungkol pa rin sa interes. Salamat sa inyong lahat. Ziege. Boss Luo, talagang hinahangaan ko kayo. Alam na yun nebe, na maglalaro si Zhangchun? Siyempre hindi, sanay lang ako na laging may backup. Kung hindi dahil sa inyo, Boss Lu, malamang talo na tayo. Hindi ko inasahan na isa palang magaling na speaker si Boss Lu. Ang galing ng pagganap kanina. Si Boss Lee ay isang natural na artista. Ang galing ng acting, nahiya ko. Akala mo ba talagang nanalo kayo? Ang advertising deal na ito, gagawin ko ang lahat. Makuha ito. Kung ganoon, sa merkado na lang tayo magkita. Ziege. Sabihin Montag kay Chairman Kai. Pumayag ako na bigyan ka ng 30% discount mula sa original na presyo. Boss Lu, sa tingin ko, alam na ni Zhangchun ang ating pinakamababang presyo. At sinabi na niya kay Litsingkay, kailangan pa ba nating baguhin ang original na presyo? Ang presyong ito ay ang pinakaangkop na pinakamababang presyo para sa ating dalawa. Pero, kung makipag-price war sa atin si Litsingkay, natatakot ako baka tayo ang matalo. Naniniwala ako sa ating proposal. Boss Shang, ang inyong presyo, hindi pa rin nagbago, no? Talagan ga. Alam mo na pala ang aming pinakamababang presyo. Hindi ko na itatago sa inyo, kahit malugi ako ngayon. Gagawin ko ang lahat para matalo kayo. Boss Luo, handa ka na bang mag-impake at umalis? Hindi pa natin alam kung sino ang mananalo. Bakit parang kami ng Starry Media ang panalo? Matigas pa rin ang ulo mo? Tingnan natin kung hanggang kailan. Balita ko, ang presyo ng Kingkay ang pinakamababa. Sa kanilang kakayahan, siguradong sila ang magiging advertiser ngayong taon. Boss Lee, sana ay alalahanin nyo kaming malili. Kami na lang ang sumunod sa inyo, kahit konting pakinabang lang.
Kahit halos siguradong makukuha ng tsingkay, ang advertiser slot ngayon, dapat pa rin tayong maging mapagpakumbaba. Ano ba? Yan? Wala namang dapat ikahiya. Sa kakayahan ni Boss Lee, sino pa ang makakapantay? Matapos ang pagtatasa, ang napili naming partner para sa taong ito ay Starry Media. Mabuti, samahan natin ng palakpakan. Ang pagdating ni Boss Luo ng Starry. Kayong mga ito, hindi naman kayo magaling. Ikaf. Hindi ako sang-ayon. Boss Lu, hindi ako sang-ayon. Bakit sila ng Starry ang nanalo sa amin ng tsingkay? Ang presyo namin ang pinakamababa. Bakit mo pa pinili ang Starry? Mas malaki ang aming kumpanya kaysa sa kanila. Jahil Essay Proposal. Mas gusto ko ang proposal ni Boss Luo, kaya dinagdagan namin ang budget. At ang proposal ni Boss Luo ay mas kumpleto kaysa kay Boss Lee. Hindi kailanman nagkulang sa pera ang Tianyoy, kaya ang kailangan namin ay dekalidad. At hindi murang basura, lalo pa. Gumamit ka ng napakaraming masamang paraan, may lakas ka bang sabihin na itong plano ay ginawa ninyo mismo? Nakakahiya ang inyong ginawa. Ngunit kahit na nagpapasalamat ako kay Boss Lu, ang plano ng singkay ay maganda rin. Dahil ako rin ang gumawa noon. Luo Ying, sobra kana. Hintayin ninyo ako. Lee. Boss Lee, maganda ka sa kulungan. Boss Lu, Maari na ba tayong maglagda ng kontrata? aking karangalan. Masayang pakikipagtulungan. Tito at tita, naparito ako. Upang hingin ang kamay ni Xiao. Sana ay pagbigyan ninyo ako. Liugang, hindi pa tayo ganun ka-close. Para gawin mo ito, napakawalang hiya mo. Xiao, totoo ang nararamdaman ko para sa iyo. Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Alagaan kita na mabuti. Maliit na Liu, naiintindihan namin ang iyong nararamdaman. Ngunit ang mga bagay tungkol kay Yao Yao, bilang mga magulang, hindi namin dapat pakialaman ng sobra. Sa inyong mga kabataan, ang pag-ibig ay dapat na nakabatay sa tadhana. At si Yao Yao ay may tamang tao na. Mas mabuting bitawan mo na ang sinasabi ninyo. Hindi kaya si Luo Jing iyon? Zia. Luo Jing, hindi siya karapat-dapat kay Xiao, ako lamang. Ang makakapagbigay sa kanya ng pinakamagandang buhay. Liugang, ano ba ang sinasabi mo? Hindi mo dapat husgahan si Luo Jing. Ikaw na pala ka, gustong kumain ng gansa? Ito, sobra naman ang sinabi mo. Kahit na hindi ako ganun kagaling, mas magaling pa rin ako kay Luo Jing. Ginoong Liu, sandali lang. Gusto kong malaman, sinabi mong hindi ako karapat-dapat kay Xiao. Kung gayon, ano ba ang meron ka na wala ako? Ako, Ano, hindi mo masabi? Walang problema, ako na ang magsasabi para sa'yo. Sa tingin mo mayaman ka at may posisyon, maibibigay mo kay Xiao ang pinakamagandang material na buhay. Tama, kahit papaano ay maibibigay ko sa kanya ang pinakamaganda, gusto kong itanong. Talaga bang kilala mo si Xiao? Ang kailangan niya ay hindi kailanman naging mga mababaw na bagay. Hoy Luo Jing, upo ka na, upo ka na. Yao Yao. Bilisan mo, painumin mo ng tsa si Luo Jing. Luo Jing, alam ko na ang lahat tungkol sa'yo. Presidente ng Star Glory Media, ang galing mo sa murang edad. Narinig ko, tinalo mo ang mga tao ng Tsingkay Media. Nang lubos-an. Ang galing mo talaga. Sobra naman po ang papuri niyo, ginawa ko lang ang narapat. Ay naku. Luo Jing, huwag kang magpakumbaba. Suwerte ng aming yaoyaw na nakilala ka. Mula ngayon, ikaw na ang manugang ng pamilya Jiang. Tito Jiang, ano pong ibig ninyong sabihin? Luo Jing siya, Lugang. Bakit hindi ka pa umalis? Si Luo Jing ang manugang namin. Mula ngayon, huwag mo nang guluhin si Xiao.
magkakaroon din kayo ng pagsisisi. Ito. Buti na lang hindi sumama sa kanya si Yao Yao. Ay naku, Luo Ying. Ang relasyon mo at ni Yao Yao ay sinusuportahan namin. Mula ngayon, isang pamilya na tayo. Tito, Tia, salamat sa suportan nyo. Aalagaan ko ng mabuti si Xiao. Hindi ko siya pababayaan. Luo Jing, naniniwala ako sa'yo. Mabuti. Ang pamilya Jiang, sa'yo na umaasa. Luo Ying. System activated. New task released. Mapupusa ka ito at Jiang. Task reward. Kumita na 100 piso bawat segundo. Sa loob ng 30 taon. Tatanggapin mo ba ang task? 100 piso bawat segundo, 8,644,000 sa isang araw. 31 bilyon sa isang taon, sobrang laki nito. Tanggapin ang task. Tito, Tia, narito ako ngayon. Upang mag-propose ng formal sa inyo. Sana ay payagan nyo. Ang kasal namin ni Yao Yao. Ay naku, Luo Ying. Inaantay na namin ito, ikaw at si Yao Yao. Kailan kayo mag-i-engage? Nga, kami ng tatay niya, hindi na kami makapaghintay. Tito, Tia, kayo na ang magdesisyon kung kailan ang engagement. Handa ako anumang oras. Kung gayon, gawin mo ito sa lalong madaling panahon. Anyayahan mo ang iyong mga magulang at pag-usapan natin ang mga detalye ng magkakasama. Kami. Naghihintay na rin kami na magkaroon ng apo sa lalong madaling panahon. Nanay, tatay. Naku Yaya, bakit ka nahihiya? Ang ganda-ganda na manugang na ito, ang pamilya Jiang, ay hindi dapat talampasin ito. Ang bagay tungkol sa iyo at Luo Jing. Ay lubos naming sinusuportahan ng iyong ama. Yao Yao, huwag kang mag-alala, alagaan kita ng mabuti. Tara na. Ang batang si Luo Jing ay tunay na may kakayahan at tagumpay sa murang edad. Napakaswerte ng aming Yao Yao na makasama siya. Talagang mapalad siya. Ang batang si Luo Jing ay matagumpay sa kanyang karera. At tunay na tapat siya sa aming Yao Yao. Ang ganitong uri ng manugang ay mahirap hanapin. Luo Jing, talaga bang desidido ka na? Xiao, tunay ang nararamdaman ko para sa'yo. Ano man ang mangyari sa hinaharap, ako ay mananatili sa iyong tabi. Luo Jing, salamat sa iyo. Maligayang pagbati sa iyo. Natapos mo ang misyon. Gantimpalaan ka ng 30 taong pagtaas ng kita. Magkakabiza agad. Mukhang masaya si Luo Jing nitong mga nakaraang araw. May magandang nangyari ba? May malaking bagay. Naayos na ang kasal namin ni Xiao. Maligayang bati, mabuting babae si Xiao. Talagang espesyal siya. Luo Ying. Ano sa palagay mo ang pinakakaakit-akit kay Xiao? Siya. Ay simple at walang halong biro, noong ako ay lubos na nahihirapan. Lahat ay hinamak ako, tanging siya lamang ang patuloy na tumulong. At sumuporta sa akin. Ang ganitong uri ng pagmamahal ay bihira. Oo, Kasi tao na sa mabuting buhay. ang may kasamang tao ay isang bihirang bagay. O siya Manlin, kamusta ka nitong mga nakaraang araw? Parang may kakaiba sa'yo, tila hindi ka nakapokus. Wala naman, baka pagod lang sa sobrang trabaho. Siguraduhin mong magpahinga, huwag masyadong pilitin ang sarili. Bakit, noong siya ay lubos na nahihirapan? Hindi ako nakatayo sa kanyang tabi? Kung nalaman ko lang ang kanyang kabutihan at nagustuhan ko siya ng mas maaga. Siguron gayon. Ang taong nakatayo sa tabi niya ay ako na. Halika, uminom ka ng tubig. Salamat. Siguro. May mga bagay na kapag napalampas, talagang napalampas na. Hoy, Boss Lu, ang tagal natin hindi nagkita. Anong kailangan mo sa akin? Luo Jing, may malaking problema. Si Lit Singkai, hindi siya kontento sa mga nangyari dati. Ngayon, nagtutulungan siya sa Zenglin Financial Group. Malakihan silang bumibili ng stocks ng Chenyu Group. Halos hindi ko na kayang pigilan. Ilan na ang stocks na nabili niya? Nabili na niya ang 15% ng stocks. Kung makakabili pa siya ng 5%, ang control sa Chenyu Group ay mapapalitan na ng may-ari. Pagdating ng panahon, ang partnership natin sa Starlight Media ay mawawala. Boss Lu, huwag kang magpanik, hahanap ako ng paraan. Malakas ang dating ni Lexingay. Kailangan natin mag-isip ng maayos kung paano harapin ito. Talagang nahihirapan na ako.
Hindi naman dapat katakutan si Lixin Kai. Pero malakas ang pondo ng Zenglin Financial Group. Mahirap labanan. Boss Lu, maniwala ka sa akin. Hindi ko hayaan na magtagumpay si Lixingay. Ikaw muna ang mag-stabilize ng sitwasyon. Ako ang mag-isip ng paraan. Sige, Luo Jing, hintayin ko ang balita mo. Jongsun, kumusta na ang pagbili mo ng stocks ng Chanyu Group? Ayon sa plano, nabili na ang 15%, 5% na lang. At magiging atin na ang Chanyu Group. Si Luning Chu na babae. Akala niya kaya niya akong kontrolin. Ngayon, ipapakita ko sa kanya. Ang kapalit ng paghamak sa akin. Ang galing Montag, Boss Lee, Luning Xue. Tiyak na hindi niya ito kakayanin. Sa bandang huli, ang Chanyu Group ay magiging ari na ni Boss Lee. Halika, Boss Zhang. Tayo'y magtagay para sa tagumpay natin. Sa tagumpay ni Boss Lee tayo magtagay. Boss Lu, kakatanggap ko lang ng balita. Mabilis na bumibili si Lixin Kai ng stocks ng Chanyu Group. Hindi maganda ang sitwasyon para sa atin. Xiaolin. Kontakin mo agad ang mga kaalyado natin. Tingnan natin kung makakalikom tayo ng pondo para mapigilan ang pagbili ni Lixin Kai. Sige, Boss Lu, gagawin ka o agad. Lixin Kai. Ngayon. Hindi ko hahayaang mangyari ito. Boss Luo, handa na ang pondo. Ano yan? Ayon sa utos mo, isinangla ang ari-arian ng gusali at ang pagpapasangla ng mga shares ng Star Glory Media. Umutang ng 30 bilyon sa bangko. Itong 30 bilyon, paano kung hindi mabayaran? Ang pagbili sa Chanyu Group, hindi naman kailangan ng ganito kalaking pondo. Parang media. Talagang mababayaran ito. Xiao Zhou. Alam mo ba kung bakit? Si Lixingay ay sobrang mayabang. Hindi masyadong malinaw. Dahil akala niya hindi tayo maglalaban sa kanya. Magpapatalo tayo tulad ng iba pero ngayon, gagamitin ko ang pera para durugin siya. Boss Luo, ibig mong sabihin. Tama. Gagamitin ko itong 30 bilyon para lubusan wasakin ang ambisyon ni Lixingay. Gusto niyang bilhin ang Chanyu Group. Ipapakita ko sa kanya kung ano ang tunay na lakas. Sige, naiintindihan ko na. Maghahanda na ako para sa susunod na hakbang. Xiao Zhou, tandaan mo ang laban na ito. Hindi lang para sa Chanyu Group, kundi para malaman ng lahat kung sino ang tunay na nagwagi. Boss Luo, ibibigay ko ang lahat. Lixingay, ngayon ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na halaga. Boss Lu, matagal tayong hindi nakita. Kamusta? Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Boss Lee. Ang lakas ng loob mong pumasok sa opisina ko. May ipapayo ka ba? Naku, wala namang payo. Pumunta lang ako para sabihin sa iyo, ang Chanyu Group magpapalit na ng may-ari. Ano ang sinasabi Montag? Boss Lu. Ang Zenglin Financial Group ay bumili na ng 17%. Engage shares Engage Yan Yue Group. Kasama ang 3% na hawak namin ni Boss Lee. May 20% na shares na kami. Ngayon ang control sa Chanyu Group ay nasa amin na. Kayong dalawa. Illegal ang ginagawa ninyo. Hindi ko hayaang magtagumpay kayo. Illegal? Luning Xue. Ang tangga Montag talaga. Ang negosyo ay parang digmaan, ang nagwawagi ay hari, ang natalo ay alipin. Alam Montag naman siguro yan. Di ba? Boss Lu. Ito ang kapalit ng paghamon mo sa aming Boss Lee. Ano, Boss Lu, nagsisizi ka na ba? Luning Xue. Simula ngayon, hindi na sayo ang Chanyu Group. Kung may utak ka, mag-impake ka na at umalis. Kung hindi, hindi ako mag-atubiling tuluyan kang mawala sa mundo ng negosyo. Lixin Kai. Huwag kang masyadong mapakasaya. Hindi pa tapos ang lahat. Talagang hindi ka susuko hanggat hindi mo nakikita ang iyong kabaong, no? Sige. Tingnan natin kung anong malaking alon ang kay mong gawin. Oo nga pala, siguraduhing malinis ang pag-alis mo. Bukas, opisina ko na ito. Boss Lee, tuloy ka. Hindi pa tapos ang laro, Boss Lu. Luoying.
Luo Ying, bakit ka nandito? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Boss Luo ano? Gusto Montag rin bang makisavsaw? Magaling kang umarte, pero sayang. Kulang pa rin sa timing. Luojing, huwag kang magpanggap dito. Nabili na namin ang Chanyu Group. Ngayon, teritoryo ko na ito. Anong laban mo sa akin, Boss Luo? Kung may utak ka, umalis ka na. Huwag kang magpahiya sa sarili mo. Nakalimutan nyo ba? Sa negosyo, hindi kung sino ang unang kumilos ang mahalaga, kundi kung sino ang huling tumatawa. Ano ang ibig mong sabihin? Akala mo ba dahil nabili nyo ang 20% ng China Group, kontrolado nyo na ang lahat? Sayang, may isang bagay kayong hindi naisip. Luo Ying, may paraan KPA? Huwag kang magpanggap, nabili na namin. 20% ng Chanyu Group. Kahit anong gawin mo, huli na ang lahat. Hindi ako naniniwala. Na may iba ka pang paan. Akala mo ba hahayaan kitang magtagumpay? Ano ang ibig mong sabihin? Sa negosyo, hindi lakas ang basehan, kundi talino. Xiao, aarang sila. Sige, Boss Luo. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Boss Lee, ang larong ito ay nagsisimula pa lang. Luo Jing, ano ang balikan mo? Huwag kang mag-alala, malalaman mo rin. Kahit na gusto mong palabnawin ang aming shares, kami pa rin ang pinakamalaking shareholder ng Chanyu Group. Talaga? Ito ang shareholder structure ng Zenglin Financial Group. At XIN Kai Media. Ito. Tama, binili ninyo ang shares ng China Group. Pero naubos din ang lahat ng pondo ninyo. Ngayon, wala na kayong sapat na liquid assets, di ba? Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, binibili ko ang shares ng Zenglin Financial Group. At Zinke Media. Boss Lay, ano ang magiging counter mo? Huwag kang mag-asa. Ang negosyo ay parang digmaan, ang nagwawagi ang hari. Mas alam mo ito kaysa sa akin, di ba? Boss Lee. Ano ang dapat naming gawin? Boss Lu, ang China Group, ay malapit nang bumalik sa'yo. Ito, ang share purchase agreement ng Zenglin Financial Group at Zinke Media. Sa tulong ng Overseas Capital at mga partners, pinabilisan ko ang pagbili ng shares ng dalawang kumpanyang ito. Luo Jing, paano mo ito nagawa? Akala ninyo ang pagbili sa China Group ay tagumpay na. Pero hindi ninyo alam na ito ay isa lamang hakbang sa aking plano. Naubos ang lahat ng pondo ninyo. At ngayon, ang shares ng Zenglin Financial Group at Zinke Media ay nasa akin na. Ano ang magiging counter nyo? Luojing, napakatuso mo. Tuso, ang negosyo ay parang digmaan, ang nagwawagi ang hari. Noong ginamit niyo ang lahat ng paraan para makuha ang China Group, bakit hindi niyo naisip ito? Boss Lee, hindi na natin ito dapat ipagpatuloy. Luojing, huwag kang masyadong magyabang. Hindi ako susuko ng ganito lang. Boss Lee, wala ka ng pagkakataon para bumawi. Ang laban na ito, talunan ka. Nandito na kayo, welcome. Luojing, ang galing mo pala. Nakapag-asawa ka pa ng napakagandang babae. Dati siya ang pinakahindi pansin sa klase namin. Ngayon, siya na ang panalo sa buhay. Hindi naman, swerte lang talaga. Tara, upo na kayo. Ziga. Luo Ying, congratulations SAEO. Bigla ka na lang nagpakasal ng walang pasabi. Boss Lu, salamat sa pagpunta. Luo Ying, Kung gusto mo ng kakaibang eksena sa hinaharap, pwedeng-pwede kang lumapit sa akin anytime. welcome ka, at Hindi ako mag-atubili kung kasama mo pa ang asawa mo. Hindi kailangan, Boss Lu. Masaya na ako kasama si Xiao. Hindi ko kailangan ng anumang eksena. ganon? Ingat ka, hindi pa tapos ang kasal. Baka mamaya, agawin ko ang kasal mo. Ha? Lojing, ano ang sinabi sa iyo ni Luningsu? Kanina, Wala, sinabi lang niya na congratulations sa amin. talaga? Siyempre, totoo yun. Tara, tuloy natin ang pag-entertain sa mga bisita. Luo Ying, Maligayang pag-aasawa. Luo Jing, akala mo tapos na ang lahat? Sa mundo na ito, wala pang lalaki na hindi ko
kayang makuha. Bakit parang may ninig sa aking bayad? Ano ba yan, Luojing? May masama ba sa pakiramdam mo? Wala. Medyo na-excite lang ako kanina. Parang may malamig na hangin. Ikaw talaga, hindi ka pa rin nagbabago. Mga kaibigan, ito ang aking kasal. Salamat sa inyong mga pagbati.